Formal nang sinampahan ng Ethics Committee or ng Ethics Complaint si Agri Party List Representative Wilbert Lee. Dahil daw yan sa pagiging agresibo ni Lee sa budget deliberation para sa pondo ng Department of Health noong nakaraang buwan. Nasa frontline ang balitang yan, si Ria Fernandez. Sabay na naghain sina Marikina 2nd District Representative Stella Kimbo at BHW Party List Representative Natasha Co ng ethics complaint laban kay Agri Party List Representative Wilbert Lee. Nagugat yan sa umano'y agresibong aksyon sa kanila ni Lee sa gitna ng pagtalakay sa Kamara ng 2025 budget ng Department of Health noong September 25. Bigla kasing nang agaw ng mic si Lee dahil gusto pa niyang magtanong pero hindi siya hinayaan ng mga kapwa mambabatas. Hindi na nahagip sa livestream ng Kamara pero inambahan daw ni Lee sina Kimbo at Co pagkatapos. Nakikita ko na po sa mukha niya na merong form of aggression. Sa sobrang takot ko po, I ducked behind the podium. May hawak din daw silang kuha ng CCTV na pinapakita ang pagiging agresibo ni Lee. Pero hindi pa raw nila ito pwedeng isapubliko hanggat hindi dinidinig ng House Ethics Committee ang kanilang reklamo. Isang araw matapos ang insidente, nagpadala na raw ng letter of apology si Lee kay House Appropriations Chairman Elizalde Co. Pero sabi ni Kimbo, hindi naman daw nagsorry sa kanya si Lee. Kay Co raw humingi ng paumanhin ng kongresista noong nagkita sila sa paghahain ng Certificate of Candidacy. Pero hindi raw nila iaatras ang reklamo. I don't want it to be a precedent sa mga susunod po na kung sino po ang uupo as budget sponsor ay pwede pong ganunin ng kung sino man pong miyembro ng House of Representatives. Iginagalang naman daw ni Lee ang hakbang ng mga kapwa niya mambabatas. Pero giit niya, hindi ko kailanman magiging intensyon na manakit o mambuli kahit kanino, kahit sino man. Wala rin sa intensyon ko na hindi respetohin ng Kongreso. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.